Ito ay kwento sa akin ng isang Batanggenyo, Ate Marge. Nasa 54 years na siya ngayon. Ito ay nangyari noong siya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Ang kwentong ito ay mula pa sa kanyang mga magulang. Ang kwentong ito ay hindi panakot lamang sa mga bata. Marami ang nagpapatunay nito hanggang sa ngayon. Tawagin natin ang babaeng si Lucia. Si Lucia ay solong anak ng mag-asawang sina Cardo at Linda. Matagal ng kasal ang mga ito pero hindi nagkaanak. Mahigit na 15 years bago ito nanganak. Ang ipinagtataka sa lugar nila ay umalis ito, nagbakasyon at saktong 9 na buwan bago sila bumalik at may daladala na bagong panganak na sanggol. Sanggol na halos ayaw nilang ilabas ng bahay. Sanggol na halos ayaw nilang ipakita sa tao. Hindi rin nila ito nakikitang dinadala sa klinik. Nakikita lang nila itong naglalaro sa labas ng bahay nila pagkatapos ng 3 taon. Hanggang sa nag-7 taong gulang na ito at nag-aral. Si Lucia ay hindi pala kaibigan, pero araw-araw ay pumapasok sa eskwelahan. Iilan lang naman ang estudyante sa eskwelahan nila at liblib na liblib ang baryo nila. Parang boundary na ito ng Batangas at Lucena. Isang araw ay nagkagulo sa classroom ni Lucia at may kaklase itong iyak ng iyak. Kitang-kita daw niya kasi nang kinain ni Lucia ang isang daga na dumaan sa likod ng eskwelahan nito. Nang araw na iyon ay walang naniniwala. Baka namalikmata lang ang kaklase ni Lucia. Pero hindi na nabura ang kwentong ito. Mula nang lumaki si Lucia ay marami nang nangyayari sa baryo nila. Mga pusang alaga at manok ay nawawala at lahat sila nag-iisip tungkol kay Lucia. Isang araw ay nagkasundo ang lahat kasama ang kapitan ng barangay. Pumunta sila sa bahay ni Lucia at masinsinang kinausap sina Cardo at Linda. Ang hindi nila alam ay nasa likod lang ng pintuan si Lucia at naririnig niya ang lahat-lahat. Pinanindigan naman ng mag-asawa na tunay nilang anak si Lucia at wala daw itong kinalaman sa mga nangyari. Wala namang nagawa ang kapitan at ang mga kasamahan nito. Habang naglalakad pa uwi, ang grupo ay naramdaman nilang parang may sumusunod sa kanila. Lahat sila ay napalingon, ngunit wala silang nakita. Sumigaw ang isa sa kasamahan ng kapitan. Sinabing, Alam kong aswang ka at kilala kita. at ipinagpatuloy ang paglakad. Biglang may malaking isang ibon ang lumipad mula sa likuran. Napatingin silang lahat. Kitang-kita nila na mukhang tao ito. Paliit ng paliit ito sa kanilang paningin hanggang sa ito ay nawala. Malaking balita ang kumalat pagkatapos ng 3 araw na galing sila sa bahay ni Cardo at Linda. Nang makitang patay ang babaeng sumigaw noon, nakilala niya ang aswang. Namatay ito, natulog, at nang tingnan ng pamilya nito, ang kanilang bubong ay may hiwa na ito para sinadya itong butasan mula sa taas ng bubong, tapat ng babae kung saan ito nakahiga. Lalo pa silang nagtaka nang mapansin nilang basang-basa ng parang laway ang mukha nito hanggang lieg. Mula ng araw na yon ay kumalat na ang balitang may aswang sa lugar nila at kung sino daw ang dayo ay siya na iyon. Habang sa bahay ni Cardo at Linda ay kinausap nila si Lucia na huwag munang lumabas ng bahay at siya ang pinagbibintangan ng mga ito. Tumango lang si Lucia, hindi nila nakita ang pulang-pulang mata nito. Isang araw, papasok ng eskwelahan si Lucia ay hindi ito pinapasok sa classroom ng teacher nila. Sinabi nito na papuntahin ang mga magulang nito at gusto niyang makausap. Umuwi si Lucia, ngunit wala itong sinabi sa mga magulang niya. Kinabukasan ay nakitang patay ang guro na kumausap kay Lucia. Nakita itong nakahandusay sa tabi ng kalsada at ganun din ito, basang-basa ng parang laway, ang bunganga, mukha at leeg. Para itong nagsuka ng laway. Marami na ang nagalit kay Lucia. Kinagabihan ay sumugod ang mga tao kasama ang kapitan. May daladalang sulo papunta sa bahay nila. Hinanap nila si Lucia. Pinagtago ito ni Cardo at ni Linda sa likod bahay at sila ang humarap sa mga ito.
Sinabi ng mga ito na ibigay sa kanila si Lucia o kung hindi ay umalis na lang sila. Nasa ganong pag-uusap sila nang makarinig sila ng isang malakas na pagaspas ng pakpak ng isang ibon mula sa likuran ng bahay ng mga ito. Agad na nagsipuntahan sa likod ang grupo, ngunit walang tao doon. Nagkatinginan din sina Cardo at Linda. Nagtaka. Pauwi na ang grupo ni Kapitan habang daan ay nag-uusap sila na balikan nila ulit ito bukas. Kailangang mapalayas ang pamilya nila Lucia sa lugar na yon. Nasa ganong usapan sila ng isang malaking baboy damo ang mabilis na tumatakbo pasalubong sa kanila. Lahat ay nagulat maliban kay Kapitan. Nakuha ni Kapitan ang itak na nasa kanyang baywang at naitak nito ang baboy damo nang mapatapat sa kanila. Nasugatan ito, alam niya. Kasi may dugo pa ang kanyang itak. Pero alam niyang hindi ito napuruhan. Nagkatinginan silang lahat nang biglang may isang malaking ingay mula sa mga pakpak ng ibon. Sa lakas ng tunog nito, naisip nilang isa itong napakalaking ibon. Tahimik silang naglakad, pauwi, habang dala-dala ang sulo. Kinabukasan ay nagmeeting ang mga taga-baryo. Kailangan nila ng masinsinang usapan tungkol kina Cardo at Linda. Tungkol ito kay Lucia. Halos wala na kasing lumalabas sa mga bahay nila pagsapit ng 6:00. Lahat ay takot kay Lucia. Si Kapitan, bilang kapitan, ay nagdadalawang isip. Naglakad na sila pabalik sa bahay ni na Lucia. Pagdating doon ay saradong-sarado ito. Kumatok sila at tinatawag ang pangalan ni Cardo at ni Linda, ngunit walang sumasagot hanggang sa naisipan ng kapitan na itulak ang pinto nito. Bumukas naman, nagulat sila kasi walang tao sa loob. Sinilip nila ang ilalim ng katre. Nang makita nila isang damit na duguan, kinuha nila ito. Damit ito ni Lucia at may dugo sa likod at ang damit ay may hiwa sa likuran. Para itong initak. Nagkatinginan silang lahat. Naalala nila ang nangyari kagabi. Ang baboy damo na susugod sa kanila at pagkatapos na maitak, ito ni Kapitan ay parang malaking ibon na lumipad. Wala na sina Cardo at Linda, kasama si Lucia. Nagsiuwian na sila. Magmula noon ay wala ng mga pangyayari na nawalang manok o pusa. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ate Marge, ang kwentong ito ay narinig ko lang nang minsang nakipag-inuman ako sa kabilang bayan. Ang usapan kasi doon ay tungkol sa mga nakatagong kayamanan na ang kapalit ay buhay. Kasi nga daw ay may bantay at ang bantay ay pumapatay. Ito ay kwento ng magkaibigang ang trabaho ay parehong researcher. Tawagin natin silang Vina at Liam. Nagtatrabaho sila sa isang malaking kumpanya. Habang nasa opisina sila, nung araw na yon ay biglang nagpa-general cleaning ang boss nila dahil may darating para mag-inspeksyon. Lahat ay kumikilos. Si Vina ay may napulot na isang diary. Binasa niya ito ng tahimik. Nakasulat dito ang isang lugar na kung saan ay ibinaon nagdangangalang Nida ang kayamanan. At ayon sa diary ay wala na siyang oras para balikan. Napatulala ito sa nabasa. Agad niyang tinawag ang kanyang best friend na si Liam. Inabot niya ang diary at binasa din ito ng tahimik. Nagkasundo sila sa tingin. Hindi na nila tinapos ang buong diary. Masyadong makapal kasi ito. Kinuha lang nila ang address ng lugar at tinapon na ang diary. Maaga pa ay nagpasa sila ng 5 days na holiday sa boss nila. Hindi naman makaayaw ang boss nila at first time nila itong mag-day off. Nagligpit na ang dalawa. Kotse ni Liam ang gagamitin. Binabaybay na nila ang kahabaan ng daan nang sinabi ni Vina na huwag na lang kaya at narinig daw niya sa kanyang lola na may kapalit ang mga ganitong tinatagong kayamanan. Tumawa naman si Liam. Sinabi nitong panakot lang ito ng mga tao nung unang panahon para walang magka-interes. Gamit-gamit nila ang GPS. Napansin ni Liam na parang mali ang daanan. Tiningnan din ito ni Vina. Sinabi nitong tama ang lugar.
Baka lang, wala na talagang kalsada hanggang sa dulo. Kasi nga, hindi naman nila alam kung kailan pa naisulat ang diary. Napagdesisyonan nilang itabi ang sasakyan at maglakad na lamang hanggang dulo. Sa kanilang paglalakad ay may napansin nilang wala talagang daanan sa itinuturo ng GPS. Puro damo at madami na nga silang sugat sa balat, gawa ng mga sangang kahoy na sumasabit sa balat nila. Habang nalalapit sila sa address, ay iba na ang nararamdaman ni Vina. Humawak na ito ng mahigpit sa braso ni Liam. Medyo kinakabahan na din si Liam. Hindi lang niya ipinapahalata kay Vina. Ang nasa isip nito ay ang kayamanan na nakalagay sa diary. Hanggang sa nagsalita na si Vina at itinuro ang isang kahoy na iyon ang nasa diary. Agad nila itong hinukay ng dala-dala nilang pala. May dala din silang flashlight sakaling maabutan sila ng gabi doon. Hanggang sa lumabas na nga ang kanilang hinahanap. Mga luma itong barya na kulay ginto. Napakarami nun. Nagsasandok sila ng barya nang may nagsalita sa likuran nila. Kung iuwi nyo yan, ay buhay ang kapalit. Marami na ang sumubok na iuwi yan at binalik din. May isa pa kayong pagpipilian. Kung maiiwan, ang isa sa inyo ay maiuwi ng isa ang kayamanan. Dapat ay may pumatak na dugo sa punong kahoy para maiuwi nyo ang kayamanan ng ligtas. Nagkatinginan ang dalawa. Humalakak naman ang matandang babae at bigla itong nawala. Pero ang eko ng halakak ay naririnig pa nila. Lingid sa kaalaman ni Vina ay may dalang kutsilyo si Liam. Agad siya nitong sinaksak at isinandal sa puno kung nasaan ang kayamanan. Agad na hinakot ni Liam lahat ito at nagtatakbong bumalik sa sasakyan. Iniwan si Vina na walang malay sa puno ng kahoy. Habang nagmamaniho siya pauwi at binabaybay ang kahabaan ng kalsada, ay may babaeng pumapara sa kanya. Nang binagalan niya ang sasakyan, ay laking gulat niya si Vina ito, duguan. Sa halip na tumigil, ay binilisan niya ang takbo ng sasakyan. Pagdating niya sa bahay nila, ay binalot niya ito ng mabuti at inilagay sa ilalim ng kama. Ginabi na siya sa daan. Mag-alas 11 na nang siya ay dumating. Nag-shower siya at pumasok na sa kwarto. Laking gulat niya nang makitang nakaupo si Vina sa kama niya, umiiyak. Napasigaw siya. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga magulang sa kwarto niya. Sinabi naman nito na nagulat lang siya at parang may anino sa kwarto niyang nakita. Hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi naman ng mga magulang nito na may bisita nga siya si Vina at nandyan daw sa kwarto niya, naghihintay. Nanlamig si Liam. Napatingin sa mga magulang niya. Pumasok ang mga magulang niya, ngunit wala itong nakita doon. Nagtaka ang mga ito. Tinapik ng papa niya ang balikat ni Liam at sinabing magpahinga na at bukas na lang nila pag-usapan ang nangyari. Habang nakahiga ay hindi mawala sa isip ni Liam nang iwan niya ang katawan ni Vina sa puno ng kahoy na duguan. Nakaidlip siya ng maging sa panaginip ay si Vina pa din ang napapanaginipan nito. Lumabas ito para uminom ng tubig. Nalaglag niya ang baso nang humangin at sumayaw ang kurtina. Hindi na siya tinigilan ni Vina. Naisip niya tuloy na baka buhay pa ito at tinatakot lang siya. Mula nang nasa kamay niya ang kayamanan, ay hindi na siya nagkaroon ng katahimikan. Naalala niya tuloy ang sinabi ng matanda na marami na ang kumuha at ibinalik din. Ngunit wala siyang planong ibalik ito. Matagal na niyang gustong yumaman. Matagal na siya sa trabaho pero walang ipon. Sinilip niya ang nakabalot na yaman sa ilalim ng kanyang higaan at napasigaw siya kasi may dalawang kamay na nakayakap dito. Kamay ito ni Vina. Nagmamadali siya palabas. Sinalubong siya ng kanyang nanay at sinabing dumating si Vina kung nagkita na daw sila. Sumigaw siya ng ubod lakas. Tigilan na daw ang pagbabanggit tungkol kay Vina. Napadilat naman ang nanay nito. Nagtaka na sila sa ikinikilos ni Liam. Palagi itong galit at laging takot na takot. Sinabi nitong magpatingin sa saykaya. Lalong nagalit si Liam sa sinabi ng ina. Nadampot nito ang lampshade at naipalo nito sa ina.
Nang makita niya itong duguan, ay parang nahimasmasan ito. Pabiling-biling ito sa higaan at biglang sumigaw ng ubod lakas. Isang masamang panaginip. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at uminom ng tubig. Nagbasa ng mga text messages sa kanyang phone at napansin niyang 4:00 ng madaling araw. Sinilip niya ang ilalim ng higaan at walang nakabalot na kayamanan doon. Pasalamat siya at totoong panaginip nga. Kinabukasan ay medyo late na siya pumasok sa trabaho at nakatulog siya ulit. Pagpasok niya ay makalat ang buong opisina. Lahat ay kanya-kanyang kilos. Lumapit sa kanya si Vina na may hawak na parang libro. Binulungan siya nito na kailangan mag-general cleaning at may darating na inspektor. Napatango naman si Liam. Tinanong niya kung ano ang hawak na libro ni Vina. Sinabi ni Vina na mukha itong diary at lumang-luma na. Baka sa dating may-ari pa ng building. Kinuha ito ni Liam at binuklat ng mabilisan. Diary ito ni Nida at sinabing may kayamanan siyang itinago ngunit wala na siyang panahon para balikan ito. Nakasulat din dito ang kompletong address at mga palatandaan. At doon nagsimula ang buong kwento sa kanyang panaginip. Kahit ako, Ate Marge, seryosong-seryoso ako sa pakikinig. Hindi lang ako, lahat kami na nakapaikot sa nagkwento. Panaginip lang pala, kwentong alak na may pulutan.